Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ngayong taon lamang ay hindi na mabilang kung ilang ulit binomba ng tubig ng China ang ating mga barko at bangka na maghahatid lamang ng supply sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Ilang beses na din silang nag-dangerous maneuver na nagresulta ng pagkapinsala sa ilan nating mga tauhan at bangka. Pero bakit nga ba paulit-ulit na ginagawa ito ng China? Bakit tila ayaw nila tayong makapaghatid ng kung ano-ano sa mga tauhan natin sa BRP Sierra Madre? Ano nga ba ang mga sakay ng ating mga barko patungo sa Ayungin Shoal at pinipigilan tayo ng China na madala ang mga ito sa ating mga tauhan? Kaya pala patuloy nila tayong binobomba ng tubig. Ito pala kasi ang laman ng mga supply na dinadala ng ating mga Coast Guard sa mga tauhan natin sa BRP Sierra Madre. Halina't atin itong alamin. Ang BRP Sierra Madre ay matagal nang nakasadsad sa Ayungin Shoal at nagsisilbi itong palatandaan ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Siyempre, hindi na lamang ang barkong naroon sa Ayungin Shoal kundi nakahimpil din at naninirahan sa loob nito ang mga tauhan natin na sila talagang nagbabantay sa ating teritoryo. May kalayuan ito mula sa pinakamalapit na bayan kaya kailangan na lamang silang dalhan ng makakain at supply upang hindi na din sila magpabalik-balik sa isla at ito nga ang ginagawa ng ating mga Coast Guard. Ang hatiran sila ng supply at lahat ng kanilang pangangailangan upang makapagbantay sila ng maayos sa loob ng kinakalawang na barko. Subalit dahil sa patuloy na pagharang at pagbomba ng China sa mga resupply boat natin, minsan ay naaantala ang pagdating ng mga supply sa ating mga tauhan at kung minsan, isa sa 2 o 3 bangkang nagdadala ng mga supply ay hindi na nakakarating sa BRP Sierra Madre dahil na din sa ginagawang panghaharang ng China. Sa lumabas ng mga balita noong isang araw lamang, may malalim palang pinaghuhugutan ng China kaya patuloy nilang hinaharang ang mga resupply boat natin patungong Ayungin Shoal. Ito ang ibinunyag ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa media. Sinabi ni Roque na mayroon palang kasunduan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Xi Jinping tungkol sa Ayungin Shoal. Hindi umano ito isang lihim na kasunduan kundi kasunduan ng isang tunay na lalaki sa isang tunay na lalaki o gentleman's agreement kung kanilang tawagin. Kahit na hindi man ito umano isang treaty o written agreement na nilagdaan ng 2 partido, ang 2 bansa ay nagkasundong i-maintain ang status quo sa Ayungin Shoal at sa kanilang mga teritoryo. Nangangahulugan nito na ang mga repair supply o pangkumpuni ay hindi maaaring ihatid o dalhin sa Ayungin Shoal, partikular na sa BRP Sierra Madre, at dapat din umano na walang kahit anong galawin ng China sa kanilang mga strukturang nakatirik sa mga isla sa West Philippine Sea. Ang kasunduan nila, status quo. Walang gagalaw, walang maggagawa ng kahit anong improvements at walang magiging problema. So pagdating po sa Ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkailangan dadalhin doon sa Sierra Madre. No? Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan nung nakaraan ay nagdadala sila ng mga repair equipment, no? Para nga ayusin daw yung Sierra Madre. Kaya ganyan ang naging aksyon ng China. Upang walang maging problema, wala dapat umanong gagalawin ng bawat panig sa kung ano man ang meron sila sa Ayungin Shoal tulad na lamang ng BRP Sierra Madre ng Pilipinas sa West Philippine Sea at ng mga struktura ng China sa mga isla sa South China Sea. Ayon kasi sa kasunduan, tubig at pagkain lamang ang dapat na dalhin ng resupply team ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Subalit nakita pala ng China na nagdadala din ang ating mga tauhan ng mga repair supply o gamit pangkumpuni para sa kinakalawang ng barko ng Pilipinas. Ayon sa China, hindi umano sumusunod ang Pilipinas sa naging kasunduan nito sa kanilang bansa kaya nila nagagawang bombahin ng mga resupply team natin. Sa tingin nyo ba Paps ay tama lang na gawin ng China ito? Kayo na lamang ang bahalang humusga sa kanilang mga nagiging aksyon.
Samantala, itinanggi din ni Harry Roque na sa ilalim ng administrasyong Duterte nagkaroon ng kasunduan pagdating naman sa pag-aalis sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ngayon ang mainit na binabantayan dahil ayon sa China, mayroon umano silang nakasundo mula sa Pilipinas tungkol sa pag-aalis ng kinakalawang na barko sa West Philippine Sea. Maring itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang alegasyon ng China na mayroon itong kasunduan sa bansa para alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinabi ito ni Pangulong Marcos kasunod ng panawagan ng China na tanggalin na ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na naroon sa lugar mula pa noong taong 1999. Binigyan din pa ng Pangulo na sakaling mayroong ganitong kasunduan sa China ay kanya itong ipinagpapawalang bisa na kaagad. Nagkaroon ng palaisipan na si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang nakipagkasundo sa China kaugnay ng pag-aalis ng barko sa Ayungin Shoal. Dahil dito, naglabas ng saloobin si dating Presidente at ngayon Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo patungkol sa issue sa BRP Sierra Madre na iginigit ng China na ipinangako ng Pilipinas na aalisin ito sa Ayungin Shoal. Ani Arroyo sa isang pahayag, hindi raw siya kailanman gumawa ng ganoong pangako sa China o sa alinmang bansa at hindi nito pinahihintulutan ng sino man sa kanya mga opisyal na gumawa ng ganoong pangako. Ginawa ni Arroyo ang pahayag ilang araw matapos ang kanyang dating tagapagsalita na si Rigoberto Tiglao ay nanindigan sa kanyang pahayag na si dating Pangulong Joseph Estrada ang nangako sa China na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon pa kay Arroyo, kamakailan lamang niya ito nalaman nang lumabas ang usapin sa publiko. Una nang sinabi ng dating spokesperson ni Arroyo na si Roberto Tiglao na ang nag-utos na tanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay si dating Pangulong Joseph Estrada. Kaya naman isa pa sa mga itinuturo ngayon ay ang dating Pangulong Serap. Ayon kay Rigoberto Tiglao na dating presidential spokesperson ni Gloria Macapagal Arroyo at ngayon kolumnista ng Manila Times na si Erap Estrada umano ang nakipagkasundo sa China noong taong 1999 na aalisin ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Dahil dito, hindi nakapagpigil si Jenggoy Estrada na anak ni Erap Estrada at galit itong sumagot sa mga paratang ni Tiglao na tinawag pa niyang makapili. Sa isang privilege speech, sinabi ni Estrada na kilala si Tiglao sa pagkakalat ng fake news. Ayon pa kay Estrada, hindi niya lubos maisip kung bakit kailangang magpakalat ng ganitong kasinungalingan kung kailan pa ulit-ulit ang pamubuli sa atin ng bansang itinuturing nilang kaibigan, maliban na lamang kung isa siyang makapili o traidor ng bayan. Ang katagang binitawan ng batikang aktor na si John Arcilla sa kanyang pagganap sa pelikula bilang si General Luna ay tila nababagay kay Mr. Tiglao. Ang sabi niya, may mas malaki tayong kalaban, ang ating sarili, patutsada pa ng senador. Ibinasa lang daw nito ang pahayag sa 2022 book ni Gregory Poling, isang analyst na paboritong pakayang Southeast Asian political at security issues. Hinamon ngayon ni Estrada si Tiglao nang magbigay ng mga pangalan na nagdidiin sa kanyang ama. Binanggit pa ni Estrada na hindi rin maaaring isangkalan ni Tiglao ang confidential memorandum ni dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario kay dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III dahil maraming interpretasyon ang nilalaman ng liham. Ngayon na nabanggit na natin, si Yumaong Benigno Aquino III, isa din siya sa mga itinuturo ng ilan kasama si dating Senador Antonio Trillanes na lihim umunong nakipag-usap at nakipagkasundo sa China noong administrasyon ni Pinoy. Noon pa man ay naging usap-usapan na ang tungkol kay Antonio Trillanes sa lihim nitong pakikipagnegosasyon sa bansang China sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Kaugnay nito ay inakusahan din siyang traidor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa lihim nitong pakikipagkasundo sa China. Bumibisita umano si Trillanes noon sa bansang China nang hindi inire-report sa Senado. 16 na beses umanong bumisita si Trillanes sa China noong taong 2012. Napag-alaman din ng Bureau of Immigration na ang People's Liberation ng China ang kausap ng senador. Tanong noon ni Duterte kay Trillanes kung bakit hindi ito inire-report sa Senado kung anong nagiging mga sadya niya sa China. Dati nang kinastigo ni nooy dating Senate President Juan Ponce Enriquez si Trillanes dahil sa palihim na negosasyon sa China kaugnay ng issue ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea sa kabila ng basbas umano ng palasyo ng Malacanang. Sa kabila nito, maalalang ipinagtanggol noon ni Pinoy si Antonio Trillanes kaugnay sa isinasagawa niyang back-channel negotiation sa China. Marapat lamang umunong purihin si Trillanes na nagsisilbing middleman sa pagitan ng China at Pilipinas tungkol sa pinag-aagawang mga teritoryo.
Kumaunti din umano ang mga barko ng China na nagpapalutang-lutang sa nasabing lugar mula na makipagnegosasyon si Trillanes sa China. Pero marami ang nagsasabi na hindi naging malinaw ang papel ni Trillanes sa naturang negosasyon at nakakakuha muna siya ng suporta mula sa dating Pangulo na si Benigno Aquino. May mga nagsasabi din na magkasabwat umano ang dalawa. Dahil sa napag-uusapan na rin natin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa din siyang tinitignang nakipagkasundo umano sa China kaugnay ng kontrobersyal na barko. Nagkaroon naman noon ng kontrobersyal na pakikipagpulong si Duterte kay Xi Jinping, ang Pangulo ng China noong taong 2019. Ipinangako umano ni Duterte na hahayaan niya ang China na itayo ang mga base militar ng China sa mga kontrobersyal na isla sa West Philippine Sea at malayang masasakop ng mga sasakyang pandagat ng China ang ilang bahagi ng WPS at hindi siya aalma. Ang pagkakamali ng China ay hindi nila inilagay sa kasulatan ang napagkasunduan. Alam din umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tungkol sa kasunduang ito sa pagitan ni Duterte at ng bansang China. Subalit hindi nito tahasang pinangalanan pero sinabi niya na ipinapawalang bisa niya iyon. Sinabi ni National Security Council Assistant Director Jonathan Malaya na kailanman ay hindi nila aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinigundahan ito ng West Philippine Sea Commodore J. Tariela na sa ganang kanyang nalalaman ay walang sinasabi ang national government natin na gawin ito. Ang direktiba ng Pangulong Marcos Jr. ay huwag itong pababayaan sapagkat simbolo ito ng ating sovereign rights.